Bagang dumami ang mga walang trabaho sa bansa noong Abril kumpara noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. 72,000 trabaho naman ang naghihintay sa mga job fair na inulunsad sa Araw ng Kalayaan. Saksi si Darlene Kai. Kulang na kulang ang kinikita ni Joseph sa 6 na oras sa pamamasada bilang delivery rider. 500 hanggang 800 piso ang kinikita niya kada araw. Kaya kung may pagkakataon, gusto niya ng trabahong mas mataas ang sweldo o di kaya ay dagdag racket. Lumit na po yung kita kumpara dati, tapos nagmahal yung bilihin, tapos yun pa yung sobrang traffic. Isa si Joseph sa tinatawag na underemployed o mga taong nagpahayag ng kagustuhan na madagdagan ng oras sa trabaho, magkaroon ng dagdag na trabaho o magkaroon ng panibagong trabaho na may mas mahabang working hours. Sa labor force survey ng Philippine Statistics Authority nitong Abril, tumaas ang underemployment rate sa 14.6%. Katumbas yan ng 7.09 million na underemployed. 2.06 million naman ang unemployed o walang trabaho nitong Abril. Katumbas ang 4.1% unemployment rate na mas mataas din kumpara noong Marso. Mas mataas din ang unemployment rate ngayong Abril kung ikukumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Dumami kasi yung kasama na sumama dito sa labor force participation dahil of course mataas yung population 1 year. So isa yun sa factor. If you'll notice, mataas yung increase ng ating labor force participation. Ito ay umakyat ng 340,000 from April 2024 to April 2025. At kadalasan, pag tumataas yung ating labor force participation rate at yung number, hindi naman talaga na-absorb lahat doon sa employed persons. Sa manufacturing industry, pinakamaraming nawalan ng trabaho kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pinakaapektado ang mga nagtatrabaho sa pagawaan ng semiconductor. Kung na-track natin yung ating exports, bumaba rin doon. So ito talaga may impact sa ating external markets, kung saan tayo nag-export. Kung datos mula Enero naman ang titignan, sa sektor ng agrikultura pinakamaraming nawalan ng trabaho. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang pagbaba ng presyo ng palay. Nakita namin nung February pa, saka nung March, may pagbaba na talaga sa agriculture sector, in particular yung growing of paddy rice. Year on year, dalawa ang nakikita namin, anong sinasabi sa amin na factors dito. Una ay yung pag-introduce ng mga machineries, particularly sa pag-harvest, at ang sinasabi, lumilipat sila sa construction, kaya may mga pagtaas tayo ng construction. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, sa kabila ng bahagyang pagtaas ng unemployment, on track pa rin ang Pilipinas sa target range na 4.4 to 4.7%. Patuloy na pinalalakas ang employability ng mga naghahanap ng trabaho at mga manggagawa gaya ng pagpapalakas ng technical, vocational, and livelihood track sa senior high school government internship program para sa mga bagong graduate at skills training. Sa Araw ng Kalayaan, 72,000 trabaho ang iaalok sa 49 na job fair site. Kasama rito ang mga trabaho sa manufacturing, retail, BPO, accommodation, service, microfinance at iba pa. May mga trabaho po katulad ng production operator, sales clerk, call center representative, service crew at microfinance officers. Inanyayahan po natin ang mga kababayan natin at magtungo po sa ating online job matching portal, ang PhilJobNet po. Sa gitna nito, pinagdedebatihan pa ng mga mambabatas kung magkano ang pinalahalagang ipapasa nila sa legislated wage hike bill. Kung ang 100 pesos na naunang ipinasa ng Senado o kung ang 200 pesos na ipinasa ng Kamara. Pulong namin kay Presidente kung pag-aralan mabuti itong minimum wage increase dahil ito ay nakaka-affect hindi lang sa ekonomiya natin, lalong-lalo na sa investment. At saka napakalaki yung i-impose nila. So, between 200 to 100 still very big. Mahihirapan yung mga negosyante. 70% ng income monthly ng mga manggagawa ay napupunta sa pagkain. Alam niyo naman ang pagkain. Umaga, merienda, tanghalian. So, ang bilis ng ikot. So, kaya ganun ang ganun ang impact niyan sa negosyo. Very clear ang logic Bawasan yung tubo. Nung sa tubo kunin, para hindi yan matranslate sa inflationary. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.